Oo, hindi ko na lang yan itatopic. Basta ang isasabi ko, excuse me guys, diba? Chinek, kinuha ko lahat ng documents. Kinuha ko. Kasi, ang reason pala sa pagkakulong ni Kunyo, hindi pala yung sabi ng yung happy sa tagig na na falsification. Ang reason pala is yung pinanalo ko ngayon. Yun yung lalabanan namin, kaya pupunta ako ng hearing, di ba? Guys, saan ka makakita, guys? Wala. Hindi pumupunta yung complainant, palaging wala. Nag-aaksaya kami doon. Di ba? Marami akong gasto dyan. Pagpunta pa lang, hindi ko na isasabi kung anong mga pinapinagaano ko off the record na mga gasto. Kasi pinoproteksyonan ko yung attorney ko eh. Di ba? Tapos biglang, wala daw. Wala daw yung complainant, wala daw yung nag-complain ka. Tapos, lalabanan kita sa kaso, wala ka. Kung ano-anong pinasabi, may sakit daw. Diba? Kita nyo guys? So, bakit ko to sinasabi? Sinasabi ko to kasi ito kasi sa Pilipinas, yun yung rule 112. Tandaan nyo lang guys ha. Kaya ako nagsasalita ngayon kasi gustong malaman ng mga tao kung ano ang masasabi ko sa nangyayari ngayong confirmation of charges. Okay? Ano lang yun, introduction lang yung pinagsasabi ko kanina. Pero ang purpose ko talaga ngayon para isabi ko sa inyo kung anong personal ko na view about sa nangyayaring itong confirmation charges. Okay? Ito kasi sa atin guys, makaka-relate kasi ako kasi 'di ba ako aside from ako dalawa yung ano ko diyan eh. Sige, hindi ko na lang yan isasabi. Okay? Actually tatlo. Oo. Basta ako yung lahat defend kang Kunyo lahat. So rule 112. Tandaan nyo guys, Rule 112, preliminary investigation, para hindi na malito, hindi na tayo kung ano-ano, para hindi tayo malito, diretso papasok sa utak natin kahit di pa nakatapos ng elementary, may explain ko, kasi ito man, magsalita ka, kasi magaling ka makakaintindi kami. Kaya ako man ang magsasalita ngayon. Tandaan nyo lang guys, sa 1987 Constitution, tinatawag na Rule 112. Ano ang Rule 112? Okay? Ang Rule 112, yan na yan sa simple na na magko-complain ka. So, pag-complain mo, ang magtitingin yan, prosecutor. Magko-complain ka doon. Tapos, yung i-complain mo, padadalhan ng subpoena. Okay? Tapos, kailangan, yung i-complain mo, ma-receive niya yun. Ma-receive niya yung subpoena na kinumplain mo. Within 10 days, i-check nyo lang guys ha, kasi puro to stored eh. So, kailangan yan ma-receive ng kinumplain, ma-receive ng respondent. Okay? Merong complainant. Rule 112 guys ha. Merong complainant. Magsisend ng subpoena sa respondent. Okay? Ang respondent kailangan mag-counter affidavit within 10 days. Ano niya kung ano yung masasabi niya doon, kasi meron man siyang ma-reason kasi nag-complain, meron man siyang i-reason, di ba? So pangatlo, resolution within 10 days kung makita sa investigation sa prosecutor, doon kasi nila kung i-filean ba nila ng formal charge or information ang tawag guys sa pa-filean ba nila tutuloy or hindi na lang, wag na lang tong ituloy kasi pwede naman palang masettle, pwede nang wala na, hindi na kung saan pa dadaan, hindi na barangay o ano ba.
Hindi na kasi sinagot eh. Pagsagot ito, hindi na lang dismiss diretso. Yan yung sinasabi nating probable cause. Okay? Yung 112, yan yung difference guys dito sa Pilipinas. Rule 112, preliminary investigation, may complainant. Magko-complain siya sa respondent. Yung parang kalaban niya. O complain siya. Papadalhan yung respondent ng subpoena. Kailangan i-counter yan. Kailangan ka mag-counter within 10 days. Para sasagutin kita kung ano man, kung ano bang mga ganon. Tapos, meron resolution. Ay, hindi na natin to aanuhin pa. Ipapalala. Kasi sinagot ka naman pala. Pwede naman pala na-settle. O, meron yan ganyan, guys. Okay? So, yan yung titingnan mo. Rule 112. About siya sa probable cause. So, yan yung, para maintindihan nyo yung Rule 113. Yung warrantless arrest. Diba? Bakit ka bigla kang huhulihin in the first place? Hindi ka nga pinadala ng subpoena? Nagets nyo, guys? Na-connect nyo? Dapat alam nyo yung batas. Yan yung sinasabi ko. I-master nyo, people of the Philippines, Rule 112, kasi after nito, ipabalik-balik ko to sa inyo para maghisgot ta sa confirmation of charges ng pang-international. Magbalik-balik sa taaning butanga. Itong part ng Rule 112 dito sa Pilipinas na style. Okay? Oh. Gets na ninyo, guys? Okay. Sa Rule 113 naman, tandaan nyo guys Rule 113. Okay? Section 5, saligang batas yan. Konstitusyon yan sa Pilipinas, guys, Batas yan natin. Okay? Sa atin. Okay? Warrantless arrest. Okay? Ano ngayon, guys? Ang Rule 112, yan na yung sistema ng preliminary investigation na ititingnan mo yung probable cause para merong matuloy na mga hiring-hiring trial, okay? Yan yung 112, okay? Yan na yung papadalan ka ng subpoena, ika-counter mo. Okay, gets nyo? Okay? Preliminary investigation. Ang Rule 113 naman, ito naman ang Rule 113, warrantless arrest. Okay? Warrantless arrest, Section 5, Rule 113. Tandaan nyo guys, tatlo lang yan siya. Guys, kuha mo ballpen guys. Okay? Or i-record nyo to guys, Una, in flagrante delicto. Ikaduha, hot pursuit. Ikaapat, escape prisoner. Okay? So, warrantless arrest. Tatlo lang yan yung titingnan nyo, guys. Okay? Para hindi tayo malito, para alam natin ba, kahit hindi tayo nag-aral ng law ba, o political science ba, Okay? O, kahit hindi tayo nag-aral ng criminology, kahit hindi tayo nag-high school, kahit hindi tayo naka-grade 1, okay guys? Basta makinig lang kayo kang amasuna. Okay? Tandaan nyo to guys, kasi baka bigla kayong hulihin, hindi nyo alam. Okay? Rule 113, Section 5, warrantless arrest. Una, in flagrante delicto. Meaning, caught in the act. Okay? Yan lang yung titingnan nyo guys. The person is committing to, okay? Number 2, actually committed. And number 3, attempting to commit. Okay? In flagrante delicto. Okay? Una, in flagrante delicto. Meaning, pwede yang hulihin ng arresting officer or private na person. Nakita mo na committing to. May ginagawa na siya. Example, may ginagawa na siyang nagnanakaw na ba siya doon, na nag-hostage. May basta may ginagawa siyang offensive na naakba. Diba? Nakita mo na, pwede mo na yan hulihin, guys. Diba? Di mo na kailangan ng warrant pa yan kasi nakita mo na Okay? Ang pangalawa na pwede mong hulihin, actually committed, tapos na. Example, nang hold up ng bangko. Nakita mo doon, tapos na. Pinaglalagay na niya sa bag niya yung mga pera. Basta nakita. Actually committed. Paano na? Pauwi na siya. O ano na? Nakita ni mo. O, ang ikatatlo, attempting to commit. Nakita mo attempt pa siya na kukunin niya yung baril. Attempt pa siya na magnanakaw. Meron ka, pwede mo yang hulihin. Pwede in the presence of arresting officer or private person. Okay? Yan yung warrantless arrest sa una. Sa una tatlo in flagrante delicto. Yan yung una, caught in the act. Okay? Ang pangalawa,
hot pursuit. Kani guys, kani libog-libogon mo sa mga list po ani guys. Paminaw guys ha, take note, mag-record mo guys. Kay dire mo malibog guys ha. Oo, kung mangmang ta malibo karon social media naman guys, bright naman ang mga tao karon. Di naman madag hot pursuit daw kuno. Okay? Kaduhad guys, niingon ang atong batas sa Rule 113 sa Ligang Batas ng Pilipinas 1987 Constitution, warrantless arrest ang ikaduha for hot pursuit daw. Unsa ni? Ano to? Ito daw offense has just been commit. Oh. So, na-commit na daw yan. Alam daw yan ng isang officer. Example, officer. Or example, hindi, sige, officer na lang yung isasabi ko. Para, pwede official, pwede SPO4, pwede basta officer. Na, officer daw kuno siya, unsa siya, ha? Okay. Hot pursuit, narinig na daw niya yan, guys. Na meron daw talaga yan siyang kasalanan. No. Narinig ha? Ha? Narinig na daw niya yan. Alam na daw niya yan. Na may nagawa na daw yan kasalanan. Oo. Tapos, tandaan nyo to guys ha. Ang keyword dito sa hot pursuit, probable cause. Okay? Ano nga yung probable cause guys? Balik tayo sa Rule 112. Ano nga yung probable cause? Saka ka mapatuloy yung kaso-kaso kung may probable cause, 'di ba? Magde-decide yung prosecutor, 'di ba? Kung after sa counter affidavit, ipatuloy ba natin 'to? Nag-counter affidavit or isettle na lang natin 'to? 'Di ba? Ma-weigh natin ang probable cause. So ito hot pursuit. Hindi ibig sabihin, guys, hindi pwede nasasabihin lang ng isang hepe doon sa station or isang leader na sarhento or isang kung sinong alam daw niya. Yan daw yung meron niyang doon nanguha daw yan ng doon, pera o kung ano, huhulihin ko to kasi hot pursuit to. Meron akong probable cause o kung mag-base siya sa probable cause kasi meron daw siyang personal knowledge dahil meron siyang probable cause. O, tandaan nyo guys ha, kung sasabihin mo na personal knowledge, kaya merong asan yung probable cause mo? Asan yung ebidensya mo na dumaan yan sa 112, meron niyang pinagdaanan na or baka narinig mo lang yan sa kainuman mo. Nagpista doon sa Batangas, nag-inom-inom kayo sa Santa Rosario, binigyan ka lang ng gismel, tapos inom-inom kayo, binigyan ka ng pangsugal mo sa sabong. Ano yan? Hindi yan sa kanya. Awayan yan sa lupa. Kasi yan palaging sasabi ng mga patay gutom na to eh. Itong mga scammer na to, ng mga patay gutom, ay laland grab nila. Mga Osminya, mga David, mga totoong mga ilustrado. Itong mga patay gutom na to, na mga runner, na mga sindikato, yun ang mga muka. Sus ko, ang muka parang mukhang mga tuhod. Di ba? Mga duwindi pa, ang liliit. Alam mong walang budget. Alam mong lumaki na hindi nakakain ng baka. Di ba? Kinakain lang siguro mga tuyo, hindi ako nag-aano sa mga pagkain na kasi ako gusto ko rin kumain ng tuyo. Sa totoo lang, ngayon nga gusto ko kumain ng tuyo at beef loaf, ha? Hindi, pero malaman mo ba ang lalakas ng mga scammer na to, na kung titingnan mo yung mga itsura, halatang hindi nakatiki-tiki, naka-cherry-per. Halatang saan lang to iniwan sa isdaan. Nagbebenta o naglalaba yung nanay, nagbebenta, nagsasaka ng kamote. Kasi ang liliit, guys, mga punggok. Mga unano, ang liliit ng mga liig, parang hindi tumubo. Parang hindi nakakain ng 2 araw. Yan yung titingnan nyo, guys, di ba? So, balik tayo sa hot pursuit. Ano yung hot pursuit? Ito yung pangalawa sa warrantless arrest, ha? Rule 113, Section 5. Ang una, in flagrante delicto, meaning committing to, nakita mo, actually committed, attempting to commit. Yan, hulihin mo yan. Diba? Caught in the act. Pangalawa, na warrantless arrest, pwede mong i-apply. Hot pursuit daw, kasi may probable cause tong isang officer, may personal knowledge dyan na, nanguha yan doon ng 100,000 doon sa
Sa treasury doon sa ano, sa City Hall, nanguha yan doon. May mga ganun, alam niya, oh.